Bago nga kami tuluyang dumiretso sa Gimba, dumaan muna kami ng ice cream. Yung malaking galon sana, kaso hindi naman kami naka-order agad kaya yung tub na lang ang nabili namin. Saka bumili din ako ng cake dito sa NE. Hindi talaga maipagpapalit ang lasa ng chiffon ng gawang NE. Kahit old na yung mga ibang design nila, kung lasa naman ang pag-uusapan, hindi ka mabibigo. At pagkatapos, dinaanan muna namin sila Pastor sa Talavera. Sakto namang nakagayak na silang lahat, kaya hindi na din kami naghintay ng matagal. At pagkatapos, dumiretso na kami sa lugar kung saan namin gaganapin ang birthday ni Inang. Dito lang ito sa Gimba, sa Purok 1 ng Barangay Maturanok. Ang lapit lang kaya kahit late na kaming umalis sa bahay, nakarating pa din kami bago magtanghalian. Dito nga pala ito sa The Beatus Farm and Resort, ang napiling i-reserve ng aming APAM. Mapagkakamalan mong masikip ang lugar kapag pinasok mo na ang eskinita at habang papalapit, mas lalong sumisikip. Pero kapag narating mo na ang resort, magugulat ka na lang na ang luwang din pala at madaming sasakyan din ang pwedeng iparada. April 1 talaga ang birthday ni Inang, kaya lang Monday kasi yon at madami sa pamilya ang hindi makakasama. Kaya ginanap namin ng March 31, Sunday, pagkatapos ito ng Sabado de Gloria. O diba, nahalata tuloy na ang tagal ko na bago uli masundan yung huling upload ko. Sinumpong kasi ng katamaran ang person kaya hindi naging consistent ang ate mo. Uso na nga din ang mga private resort na ganito kaya sobrang dami na din ang mga pwede mong pamilian na pagdadausan ng kahit anong celebration na gusto mo. Kung gusto nyong malaman ng rate, i-message nyo lang ang kanilang FB page, ang The Beatus Farm and Resort. Puro video na lang ang nagawa ko at hindi na ako nagtanong ng iba pang information ng resort. Sobrang init din kasi nung time na yan. At si Apam ang gumastos dyan kaya siya ang nakapagtransaksyon. Pang-87th birthday na nga ito ng aming lola. Mother ito ni Mama. At tuwing birthday niya, laging share ang magkakapatid sa handa ni Inang. Bawat isa sa kanila may kanya-kanyang dala at kontribusyon. 6 silang magkakapatid. Tapos, bonus pa sa mga apo na sumasagot ng ganitong venue. Kaya maganda talaga ang big family. Sa una lang talaga mahirap pero kapag nagsilakihan na, ang saya kapag nagsama-sama. Ang daming nagtutulungan kaya hindi nahihirapan ang isa. Na-afford mag-celebrate sa mga ganitong venue dahil may tumutulong. At kung curious kayo sa tinutukoy kong APAM, ayan siya, yung katabi kong pinsan sa left side ko. Yung may buhat kay Blue, yan si Aimee, ang APAM ng pamilya Mag-uway. Binibiro lang namin siya sa pagiging APAM. Katuwaan lang. Yan ang OFW na ginawang Manila ang Singapore. Laging present sa birthday ng lola namin. At nakakailang uwi din sa loob ng 1 taon. Kaya hindi ata masyadong namimiss ni Mamita. Wala namang ganong naging program kaya after na mapag-pray ni Pastor si Inang at after namin siyang makantahan, nagsimula na din kaming kumain ng tanghalian. Kumunat na din ang balat ng lechon. Ang saya talaga namin sa side ni Mama dahil ang dami namin magpipinsan. Tapos, hindi din masyadong malalayo ang age gap namin. Kaya hindi lang kami basta nagiging pinsan, kundi nagiging barkada na din pag nagsama-sama. Pare-pareho kaming updated sa mga trend kaya gets namin ang isa't isa. May pangarap nga ako pero simple lang. Pero mukhang malabo pang mangyayari. Alam niyo ba kung ano yun? Gusto kong magkaroon kami ng complete picture na magpipinsan sa side ni Mama. Silang 6 na magkakapatid na gagawa yon. Pero kaming magpipinsan sa kanilang 6, never pang nakompleto. Yung iba kasi may kanya-kanyang dahilan. Ako kahit nahihirapan sa 2 anak, basta family gathering, gusto kong mapuntahan. Mas priority ko na ngayon ang mapuntahan ng family occasion kaysa sa iba. Habang nagkakaedad ako, mas nagiging deep sa akin ang meaning ng family. Sino bang matatakbuhan ko at tutulong sa akin, kundi ang pamilyang meron ako. Ayokong matake for granted sila na ipapapil mo na kaya ka lang present dahil may kailangan ka. Sa edad namin na to, for sure, na-observe na namin ang attitude ng bawat isa, ng bawat pamilya. Huwag lang tayo puro sa convenient natin. Give and take ang dapat. Nako teka, baka ma-issue. In general na tong pinagsasasabi ko na to ha, walang pinipinpoint. Iba-iba talaga ang klase ng bawat pamilya. May pamilyang maaasahan at pamilyang hindi mo maaasahan. Pamilyang puro kabig at pamilyang giver. Pamilyang inggitera at
pamilyang malawak umunawa, pamilyang judgmental, at pamilyang walang pakialam. Kahit saang pamilya pa tayo napapabilang sa ngayon, hindi ibig sabihin na ganyan din ang pamilyang mabubuo mo. Bawat isa sa atin ay may choice at kakayahan na ibahin o baguhin ang pamilyang bubuuin. Hindi laging kung ano ang puno, siyang bunga. High-tech na ang panahon, mas aware na ang generation natin ngayon sa mental health. Always choose your happiness and peace of mind. Ang pamilya ngayon, pasayahan, hindi payamanan. Bye for now!